Samantala, mula Cebu, isang commercial flight daw sana ang sasakyan ni DILG Secretary Jesse Robredo patungo Maynila at nakatakdang mag-boost papuntang Naga. Pero bigla raw nagdesisyon si Robredo na mag-private plane pagdiretso sa Naga. Balita natin ni Susan Enriquez. Base sa ulat na sinumite ng Mactan Cebu International Airport Authority o MCIAA kay Transportation and Communication Secretary Mar Rojas, dumating si Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo sa Consolacion Cebu noong Sabado bago mananghali para pangunahan ang groundbreaking ceremony ng bagong PNP Regional Training Center doon. Nakapagtalumpati pa nga siya. Higit kailanman, tungkulin natin bilang mga Pilipino ang piliin ang tama. Gaano man ito kadaling talikuran para sa sariling pakinaban. Lahat tayo ay katuwang sa pagpalaganap ng positivismo at pagbabago sa pamamagitan ng katarungan. Bandang alas 2:30 ng hapon, bumalik si Robredo sa Mactan Cebu International Airport para sana sumakay sa isang commercial flight patungo Maynila bago mag-bus papuntang Naga. Sa report na nailathala sa Official Gazette ng Gobyerno sa di patiyak na dahilan, nagdesisyon daw si Robredo na sumakay na lang sa isang 6-seater plane na direktang tutungo sa Naga. Sa oras na alas 3:06 ng hapon, lumipad ang eroplanong sinakyan ni Robredo kasama ang kanyang aide na si Police Senior Inspector June Abrazado, pilotong si Captain Jesus Behinting at co-pilot na si Kishitis Chand na isang Nepalese. Matapos ang isang oras na biyahe, nag-distress call ang piloto sa Masbate Airport para sana makapag-emergency landing. Bandang alas 4:30 ng hapon, bumagsak ang eroplano sa dagat, may 500 metro lang mula sa runway sa Barangay Ibingay, Masbate City. Nakaligtas si Inspector Abrazado. Ayon sa kanya, nagkaproblema sa makina ang eroplano. Agad naman nagsagawa ng search and rescue operations para kay Robredo at 2 piloto. Nakita na ang ilang debris ng eroplano pero hanggang ngayon, di pa natatagpuan si Robredo. Personal na binabantayan ni Pangulong Noynoy Aquino at ilang miyembro ng gabinete ang search and rescue operations. Halos 200 Coast Guard personnel ang nasa Masbate kasama ang 5 diving teams. Kahit hirap daw sila sa pagsisid dahil sa malakas na current, hindi raw sila nawawala ng pag-asa. We have stories in the Coast Guard before na kahit na meantime yung initially parang wala ng pag-asa pero hindi lang pala na-report at may nakakuha. And hopefully ganito pa rin yung sitwasyon. Susan Enriquez, GMA News.